Anong pagkakaiba ng structure mo na hindi na-aprobahan yung structure mo? Hindi mo pwedeng sabing intensify eh. Ano yung plano na in-offer mo? So, Commissioner Leonardo, meron lang akong gusto i-confirm, no? Kasi we wanted to find out, ano po ba yung structure na ginawa nyo kumpara doon sa sinasabi mo kanina na ang na-implement ay yung double barrel, yung tokhang. So, ano ba pagkakaiba noong structure na pinropose mo compare doon sa na-implement ng ating pong dating administrasyon? Actually, gaya po ng nabanggit ko kanina, Mr. Chair, kami po ay nagplano lamang. Actually, Hindi nga, ano po yung plano? Kasi kanina, panay ganun nga nadidinig ko sa iyo eh. Okay po. Nagplano kami, ganun. Ano ba yung plano? Ano ba yung structure? Ang plano namin ay mag-create po ng task force na Okay. hahawak po sa Luzon, sa Visayas, at saka Mindanao. Ano gagawin? Ang gagawin po sana namin, na merong in charge sa Luzon, merong in charge sa Visayas, may in charge sa Mindanao, para tumulong po sa yung kontra-droga, Mr. Chair. So, anong pinaka-plano? So, may structure o merong Luzon, Visayas, Mindanao. So, tapos, Paano ini-implement? paano nyo i-implement? Halimbawa, may head doon. O, paano ngayon? Kami po kasi parang nung time na yon, sabi ko nga po sa unang statement ko, we were then parang nag-isip na baka applicable ito. Pero apparently hindi pala po pwede dahil ang Hindi, Colonel Leonardo, wag mo kami confuse. Kasi ako, totoo, kanina ko pa pinakikinggan yung mga usapan nyo eh. May plano, hindi tinuloy. Ang tinuloy yung tokhang, saka yung double barrel. Pero hindi ko masakyan kung ano yung hindi na-aprobahan sa structure mo. Kasi sinabi mo, Luzon, Visayas, Mindanao, ito ang plano, kailangan war on drugs. Ano yung plano? O ito yung mga tao sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yung binuong mga tao? Anong order? Paano gagawin? Di ba? Kasi merong kasing Oplan sa kayong tokhang, di ba? Na kinuway sa mga badak. At tapos, yun yung mga inoperate. Yung iba na rekomendado ng badak ay dinadala doon sa rehabilitation center. Di ba? Yun yung plano ng kami. Ako nga, naging mayor eh. Yun ang naging tema ng aming polisiya sa gobyerno eh. So, ang tokhang saka yung double barrel ay kinukuha namin yung mga yung listahan sa bawat barangay. O pagkatapos na lista, pinupuntahan ng mga barangay captain, kinakausap, pag napatunayan ng mga addict dahil meron tayong drug testing, ay dinadala namin sa rehabilitation. Pag pusher naman, dinadala namin sa Balay Silangan para i-rehab din sila. Yun, yung pinakita sa atin. At yun ang sinunod namin, ako bilang mayor. Ano yung plano na sinasabi mo? Hindi ko kasi maikumpara doon sa planong inaprubahan nila former PNP chief, yung Oplan tokhang, saka yung double barrel. Ano yung pagkakaiba ng planong sinasabi mo? Actually, ang plano nga po, ganun din, mag-intensify conduct of police operation sa Luzon, sa Visayas, and Mindanao. Kaya lang po, nagkaroon nga po ng conflict dahil bumuo ang PNP ng Oplan double barrel. So, yun po ang nasunod. Yun na po. O yung intensified kasi na police operation, it's all the same with the Oplan tokhang eh, saka yung sa double barrel eh. Anong pagkakaiba ng structure mo na hindi na-aprobahan yung structure mo? Same mission po sana na maging intensified po yung campaign against po dito sa Do you think that the project ng nila General Batonon ay hindi ganun ka-intensify? Because if I remember it right, it produces fear, takot sa lahat ng mga public official and also the people of the Philippines. Natakot tayo, sumunod nga kami. Nagsunudan tayong lahat eh. Now, tell me, Commissioner Leonardo, hindi mo pwedeng sabing intensify eh. Ano yung plano na in-offer mo? Actually nga po, ang plano namin ay tumulong to intensify yung anti-illegal drug operation. Ang plano namin sa Luzon,
sa Visayas and Mindanao. Kaya lang po, hindi na pala aplikable dahil sa sobrang laki, sobrang dami. Tapos ipinasok nga po itong pag-upo ni Chief PNP Senator Bato de la Rosa, yung pong Oplan na double barrel nga po ang dapat i-implement. So wala po kaming magagawa kundi sundin po yon. Yun po ang aming in-implement sa kanya-kanya naming role sa PNP. Mr. Okay, Chair. sinabi ni GM Garma, no, sa kanyang affidavit na ikaw yung bumuo nung structure, no? At, well, hindi mo maalis sa isipan namin, no, na yung structure mo, ano, hindi mo maalis, Colonel Leonardo, was also implemented. Alam mo, yung plano mo na sinunod, like for example, what happened to the different parts of the country, aside from the Tokhang, aside from the double barrel, there was indeed, no, nakita natin na mga namamatay sa buong Pilipinas. And it was recorded, no, na halos lahat ng mga namamatay na katulad dun sa nangyari kay Mr. Tony Halili ng Tanawan at nangyari doon sa mayor ng Los Baños. That nakita natin that there were involvement of certain personalities in the PNP. Doon sa binanggit ni GM Garma, and this was also napanood ko rin sa interview with PRRD ni Secretary Panelo na kaya ka napili magaling sa pera. Yun yung na yun yung nabanggit eh. And will you confirm this, GM Garma, na binanggit mo na magaling sa pera? Your Honor, ang sinabi po, maasahan. Maasahan. Yung Sa paghawak. Trustworthy, parang ganun po. Sa paghawak ng pera. Ang iglesia. Tama. Tingin mo, Commissioner Leonardo, bakit nabanggit ng Presidente no, na maaasahan ka sa paghawak ng pera? Mr. Chair, siguro po si former President pong Ang tatanungin namin. Kasi po, hindi ko po alam bakit niya sinabi. Sige po. Hindi So po we siya will nagbigay ng be... pera sa akin, Mr. Chair. Okay. Okay. So, since wala po yung ating pong former president, we will assume that, let us assume na yung mga sinasabi niya ay totoo, na maaasahan ka sa paghawak ng pera. Ang ibig ba sabihin nito, kasi nakita rin natin dun sa testimony ni GM Garma, that yung pera nanggaling kay Yusek Muking. Si Yusek Muking, na nasa Malacanang, siya nag-release ng pera kay Peter Parungo. Okay. And si Peter Parungo ay hindi naman natin masasabing opisyal ng PNP. As a matter of fact, si Peter Parungo ay may kaso ng rape. Di ba? At siya tumatanggap ng pera in accordance with the testimony of affidavit of GM Garma. At doon sinasabi, natatakot si Peter Parungo dahil malaki na yung perang nasa BPI, sa PS Bank, at sa Metro Bank. Now, ang tanong, kung tumatanggap ng pera si Peter Parungo mula kay Muking na nanggaling sa Malacanang, hindi ako naniniwala na si Peter Parungo na may kaso ng rape, siya magbibigay ng pera sa mga PNP officials na nagpe-perform ng operasyon laban doon sa mga nasa listahan ng drug watch list. Now, ang tanong ko sa iyo, hindi ba ikaw ang umahawak ng pera na nanggagaling kay Peter Parungo? Hindi po, Mr. Chair. Wala kang binigyan na pera ng mga generals, colonels, majors at captains? Wala po, Mr. Chair. At lahat ng mga sinasabi doon sa testimony and affidavit ni Colonel Garma ay dinideny mo? Dinideny ko po na tumanggap po ko ng pera galing kay
So, hindi mo natanggap yung mga perang yon. In other words, ang humahawak ng pera, kung paniniwalaan natin ang affidavit ni Colonel Garma, ay si Peter Parongo na may kaso ng rape. At siya malamang ang nagbibigay sa lahat ng mga kapulisan na nag-ooperate against doon sa mga taong nakalagay sa drug watch list. Am I correct? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung ganun po. Ano po? Hindi ko po alam yung tungkol kay Pedro, Mr. Chair. Do you confirm that there is a reward system? Meron po ako naririnig na... Na ikaw ang tinatanong ko. Wala po, Mr. Chair. Walang reward system. Do you watch Senator Bato confirm that there was a reward system when he attended a hearing noon sa Senado na kung saan kinonfirm niya na merong reward system? Si General Bato mismo, sinabi niya. Kung meron po, Mr. Chair, ako po wala akong personal knowledge, Mr. Chair. Do you also watch the mga lumalabas sa social media that even the Senator Go confirmed that there was a reward system? Ayoko na pong hindi po ako gano'n. Alam mo kasi, Commissioner Leonardo, ikaw na lang ang hindi nakakaalam na may reward system. Naririnig ko po, Mr. Chair, na At ayaw mong sabihin na may kinalaman ka sa reward system. wala Kahit namang- na sinasabi na ng mga opisyales and even the former president also during his first months of assumption have said na merong reward system. Nagsabi sila si Presidente, former President, si Senator Bongo, si Senator... kasi kita naman natin sa lahat ng video Commissioner na sinasabi na may reward system And now, ikaw na nakasama nila, nakausap nila, ay binabanggit mo ngayon na walang reward system? Are you kidding me? naririnig ko lang po, Mr. Chair. Alam mo, nagugulat ako sa mga kasagutan mo. Mr. Chairman. Mr. Chairman, May I ask May- for a may- 1-minute suspension? Because I know you're very tired and exhausted. So, meron lang ako isang tanong last na. Sige, okay. Bago tayo mag-suspend for 1 minute. GM Garma, may I ask this question sa iyo? Kasi kanina nadinig ko, hindi ako mapakali I wanted to find out, kanina kasi tinanong ni Congresswoman Castro na may mga tumawag sa iyo. Medyo nagulat lang ako na tinawagan ka ng ating former president. Sa pagtawag sa iyo, ilang minuto kayo nag-usap? Mga ilang minutes po kayo nag-usap? Mga 1 minute lang siguro, Your Honor. 1 Mr. minute? Chair, mga ganun lang po siguro. Kasi may silence kasi. So, ano yung hindi mo makalimutan sa tawag niya? I mean, about your testimony. Ano sinabi niya about your testimony? Wala po siyang sinabi about my testimony. Sinabi lang niya sa akin is kung alam ko daw bang rason kung bakit Iglesia ni Cristo. Sabi Hindi ko, siya? Tinanong ako kung alam ko ang rason bakit Iglesia ni Cristo ang hinanap. And may silence kasi hindi ako mimik sa may sumagot ka. And then, ito, para malaman mo na. Tapos in-explain niya sa akin kasi Iglesia, kasi yun na nga, trustworthy daw sa pera, maasahan. Pagdating sa pera, ang Ano pa? Iglesia. Ang lang. napag-usapan niyo? Yun lang po. Yun lang. Sino pa mga tumawag sa iyong personalidad? Po, Sino pa Your po Honor, ang tumawag sa iyong personalidad? wala na pong ibang tumawag po. Siya lang po. And my relatives, Your Honor. Mga relatives mo? Wala nang kapwa mo polis? Wala bang mga congressman? Senador? None, Your Honor. Mr. Chair, none po. Wala. Wala nang ibang tumawag. Okay. I just wanted to be clear, no, GM Garma, no, para at least maliwanag tayo that you are not being pressured by anyone inside and outside of this House of Representatives. Otherwise, we will not allow some pressure coming from this House and outside that is pressuring you to say something against your will.
Yun lang po yung gusto namin malaman. Yes, Mr. I hope you're Chair. telling the truth. Yes, Mr. Chair. Wala pong ibang tumawag na po. Sige. Mr. Chairman, you're asking for a 1-minute suspension, then I will be asking more questions in a while. Yeah, 1-minute suspension. Congressman Paulo Ortega, you have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairs. Our chairman, I'd like just to ask a few questions to para kay Ginoong Leonardo po. Mr. Chair, Ginoong Leonardo, meron po tayong drug list na sinasabi po ng mga testimonya, ng mga nakarang testimonya na kayo po ang pinaka-familiar at pinaka-arkitekto ng drug list na to. Meron po tayong National Watch List on Illegal Drugs, yung NWID, na of course nag-undergone po ng order of battle o kaya may pinagdaanan po na validation. Tama po ba yun, sir? Narinig ko po yan, yung National Drug Watch List po. And I'm sure dumaan po to sa proseso ng siyempre validated at may vetting po na nagaganap. Hindi po ba, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? I believe so, Mr. Chair. Natural po pag ganitong mga validation at may mga lista po na binibigay, sabi nyo nga po from the regions. Meron po ba kayong ginagawang reporting or briefings, intelligent reports na kinoconduct post and after operations? Briefing po, every after operation po. Every after operations. Meron po ba kayong record ng mga briefings na to, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? Mr. Chair, may I be clarified? Which report are you referring to, Mr. Chair? Meron po bang recordings ng mga briefings nyo before operations? Pagka magkakandak po kami ng operations, usually nagkakandak po ng briefing, pre-operations briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, Ginoong Leonardo, sa Operation Double Barrel po, meron din malamang mga ganitong briefings na nagaganap? Lahat po ng mga operations under Oplan Double Barrel, meron pong mga kinakandak na pre-operations briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, do we already have copies of these briefings? Ako po wala po kong hawak na copy ng briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, meron na po ba tayong copy ng mga briefings na naganap po nung time ng Oplan Double Barrel? As far as the briefing is concerned by the PIDEA, we did have a briefing pero hindi yung tungkol sa Oplan na double barrel. Ang briefing na ginawa sa atin dito sa Committee on Dangerous Drugs ay briefing on the drug situation in the country. Thank you, Mr. Chair. That's far as I can recall. Mr. Chair, Ginoong Leonardo, gaano po kadalas na ginagawa yung mga briefings during the Oplan Double Barrel po? Anong frequency niya? Every time na may conduct po ng operations po, Mr. Chair, ano po yun, mandatory magkaroon po ng pre-operations briefing, Mr. Chair. So Mr. Chair, kanina po, sumisenyas po si COMSEC na wala pa po tayong kopya ng mga briefings na to, yung sa Oplan Double Barrel. May I also request
that we subpoena copies of these briefings, Mr. Chair. Comsec, please coordinate with the PNP and request for a copy of the Oplan double barrel. No? Briefings, yes, Mr. Chair. Thank you. Tuloy ko lang, Mr. Chair. Yun nga po, based po sa mga tanong po sa mga affidavit, parang nasa gitna po kayo nito, Ginoong Leonardo, parang natuturo na kayo po ang nasa gitna. Kayo pong arkitekto, parang ganun po yung mga base po sa ating affidavit. Ngayon po, na-mention ko po kanina itong ating NWID, yung ating National Watch List on Illegal Drugs. Pero sa mga matagal-tagal na po na ating hearing, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, meron po silang, marami pong nagbabanggit na apparently, dalawa po yung drug list. May idea po ba kayo dito, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? Ang alam ko po na watch list, drug watch list, ayun pong may pinapakita po si former president sa TV, yun po yun ang pagkakaalam ko na watch list po. Kasi based po sa mga statements, meron po yung NWID, saka meron po yung DDS na drug list na mangilang-ilang tao lang po ang may hawak. May idea po ba kayo o may idea kayo tungkol dito sa DDS na drug list na to na separate po dito sa NWID na parang dalawa po yung lumalabas na drug list? Actually po, ang pagkakaalam ko po dyan, meron po talagang drug watch list. Ito po yung national. Ano po. Nagkaroon lamang po ng NWID nung nag-assign po ng mga agency. I think there are 4 agencies na assigned to revalidate that list po. Yun lang po ang alam ko tungkol sa list, Mr. Chair. So, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, wala pong DDS na drug list na separate from the NWID na drug list? Wala po akong alam na separate na drug watch list, Mr. Chair. Kasi based po dun sa mga nakarang hearings natin, parang yung pong pangalawang drug list na yon, doon po nilalagay yung mga hindi kaalyado, hindi kakampi, yung mga may personal na hindi sila gustong ginawa. At ang kadalasan pong lumalabas na parang secretariat ng drug list na to, yung pangalan nyo po, Ginoong Leonardo. Basta po ang pagkakalam ko, yung watch list na yan, yan na po yung drug watch list na kailangang i-validate ng PNP and other law enforcement agencies po na inassign para mag-validate po niyan. Kasi po, kung kami, I would not know, Mr. Chair, kasi po hindi po namin kilala yung mga taga-ibang region. Nasa Davao lang po kami. At wala po kaming capability to validate. Wala pong manpower. Hindi po, outside na po ng scope ng aking responsibility yun, Mr. Chair. Pero Mr. Chair, parang ang hirap naman pong paniwalaan na hindi nila alam yung nangyayari sa mga ibang region. Kasi nga po, meron pong reports na naisasubmit sa kanila. So, kung sakaling yung ang ginagamit na NWID at saka meron din pong vetting from the PIDEA, bakit parang matunog po yung parang personal na drug list na ginamit nung nakarang administrasyon na yun nga po, as per Kerwin Espinosa, is yun po yung listahan na ginagamit pag hindi ka talaga ng gusto nung nakarang administrasyon. Wala po bang
Wala po bang katotohanan yun? Wala kayong idea? Wala kayong knowledge? O wala kayong hand dun sa sinasabi nilang pangalawang drug list? Wala po talaga, Mr. Chair. Ang mga pangalan, kung ano man ang nilagay dun sa drug watch, nanggagaling po yan sa mga jurisdiction, local jurisdiction po. Umaakyat po at sa headquarters, kinoconsolidate po yan. Yun lang po ang alam ko dun sa drug watch list na yan, Mr. Chair. To wrap up na lang, Mr. Chair, Ginoong Leonardo. Bakit po kaya, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, na parang halos lahat po nung turo, halos lahat po nung mga statements na narinig natin, bakit po yung turo nila, sabi nga po, ang arkitekto nga daw po ng lahat ng to, bakit po very strong po yung statements against you? Na bakit po kayo yung sinasabi nilang utak o nagdisenyo ng lahat ng ito? Mr. Chair, Ginoong Leonardo. Actually po, nag-attempt lang po kami na mag-suggest yung task force nga na yon na hindi naman natuloy. So, kasi nga po, hindi siya applicable dyan sa, ang nasunod po ay yung double barrel po talaga. Hindi po natuloy yung sinasabi nilang inarkitekto ko na task force. Wala pong nabuong task force. At yung mga pangalan na binabanggit, hindi nga rin po natuloy. So, hindi rin po sila nagamit or wala po. Plano lang po talaga yon, Mr. Chair. In closing, Mr. Chair, kaya nga po, kaya po tayo nagtanong ng mga at nagbigay ng mga ganong punto. Kasi nga, alam natin ang Oplan double barrel ay legal yan. May polisiya po yan. Pero yung nga pong sinasabi nilang pangalawang drug list, yun po yung mga verbal orders, yung mga pronouncements, at syempre, baka nasabi pong hindi nga natuloy kasi hindi siya polisiya. Verbal po siya at yung mga orders galing taas po, salita lang po para po undocumented at hindi mahahabol. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you very much. Okay, salamat. Thank you, Congressman Ortega.